Gabi ng Misteryo. There will be a couple of questions about this. What is really, ano ba talaga nangyari right now? Mga sightings of UFOs in some parts of the world, especially in the US, in the UK, and the European countries. Yes, we are trying to relay a message to everyone that you have to be careful with your decisions, especially using those nuclear weapons. And also, we want you to awaken yourselves to dangers of using artificial intelligence. Aasahan pa natin na sa darating pa mga gabi at araw ay mas lalo pang maging intense ang pagpapakita ng mga UAP o unidentified aerial phenomena sa ating mga kalangitan, hindi lang dito sa US kundi maging sa ibang parte ng mundo. Marami ng mga UFO sa iba't ibang lugar sa buong planetang ito, especially sa Estados Unidos, maging sa Europa. May mga UFO sightings. Although hindi naman lahat ay masasabi mga unidentified flying objects, yung iba ay sinasabi, hinihinalang ito yung mga drone. Pero sa pangkalatan, ito ay tinatawag nilang unidentified aerial phenomena or UAP. Maging ang Pentagon ay nabahala na sa ganitong surge of UFOs or UAPs sa Amerika. Kaya't sila'y nagkaroon na ng desisyon na kung sakali talaga may papasok sa mga lugar na restricted ang mga drone, ay gagamitan nila ng equipment para ma-disable ang mga drone na yan. Pero paano kung yung mga drone na yan ay talagang sobrang taas? Hindi kayang maabot ng range ng mga anti-drone guns nila. So anong gagawin nila? Marami tuloy mga naghihinala na marahil ito ay mga unidentified flying objects or mga spaceship na mga extraterrestrial beings, na mga galactic being, is considering na mayroon na existence ng tinatawag na Galactic Federation. So ano ito? Ano itong gusto nila ipahiwatig dito? Meron bang napakalakas na mensahe para iparating sa tao kung bakit sila nagpapakita sa mga lugar na ito? Yan tayong sa mayroong you can offer prayers. Wala namang mawawala niya. Flower. They also burn incense. Diplomat Hotel? La North Cemetery. Certainly opened a portal to another dimension. May mga UFO na nakita sa iba't ibang mga lugar. At recently meron ding UFO na sinasabing nakita sa ibabaw ng Capitol Hills sa Washington DC. Pero ito'y na-debunk na ng isa sa mga nagtungo doon sa lugar at kanyang nire-enact kung paano nakuha yung sinasabing mga lights doon sa ibabaw mismo ng Capitol Hills. Pero bukod dyan, meron ding mga UFO sa ibang mga lugar, especially sa UK at marami pa mga lugar sa Amerika, sa Arizona. Ayan, meron ding mga reported recently. Meron din sa New Jersey na sinasabing may mga nakakita rin ng mga UFO. Dito sa Pilipinas, marahil kung titingala tayo, ay marahil makakita tayo ng mga unidentified flying objects. Pero based sa aking experience, itong mga UFO dito, hindi sila nagpapakita normally na shape ng ship
ng galactic ship, although recent, well, so experience ko dati noong pa, meron na akong mga nakita mga ganyan. Pero itong recent na experience natin and nag-request na tayo, nagpakita sila as para mga stars, pero kumukuti-kutitap. Hindi yung normal na kutitap na mga star, no? Alam mo, parang nagsasagutan sila. Anyway, going back to yung mga UFO sightings sa Amerika, sa Europa at iba pa mga lugar. Although ito'y kinoconsider din ng iba na marahil ito'y mga drone na marahil ay pinalipad na kung sino mang grupo na gusto lang guluhin ang isipan ng tao. Ayan. Kaya ang Pentagon ng Amerika ay nabahala dito at mayroon na silang standing order na kapag may mga drone na ispatan, especially sa mga restricted area, ay babarilin, i-deactivate o kaya tawag dito, i-disable. Yan. Yan ang malalaman natin kung totoong mga drone na ito. Paano kung hindi pala mga drone ito o kaya, well, sabihin natin mga drone pero iba ang origin sa ibang pinanggalingan nito. Especially kung ang origin nito ay mga galactic beings. Anong magagawa natin, di ba? So yan ang ating himayin ngayong gabi ito mga kaibigan sa Gabi ng Misteryo. May mga guests tayo tonight na makakatulong sa ating lahat para magbigay ng paliwanag at meron silang mga experiences about this UFO sightings recently at anong marahil ay kanilang naiisip din kung bakit sunod-sunod itong pagpapakita ng mga unidentified flying objects or mga UAP dito sa ating planeta. At dahil dito, makikita na naman natin sila ng mas madalas sa ating mga kalangitan dahil nga sa madami na namang kalamidad ang magsisipagdating sa kung paano ang taong 2020 or ang 2019 at 2020 ay isang mataas na ay isang yugto ng kalamidad sa ating planeta ay ganun din ang taong 2025, 2025 sa ating planet na makakaranas tayo na mas mataas na antas na kadalasan ng mga kalamidad. Hello at magandang araw po sa kanilang lahat mga kababayan. Arvin Capasilio po ng Quezon City. Iniimbita ko po kayo mamayang alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa Gabi ng Misteryo sa DZRH Radio hosted by Brother Ray Sibayan. Pag-usapan po natin ano po ba ang kahulugan ng mga latest UFO sightings. Meron po ba silang gustong sabihin sa atin? Mga mensaheng gustong ipabot? O meron silang gustong tulong na ibigay pero hindi lang po natin nararamdaman o hindi natin binibigyan ng pansin? At pag-usapan din po natin, ano po ba ang maitutulong sa atin ng artificial intelligence o kung tawagin natin ay AI? Makakabuti po ba sa atin ng AI o makakasama sa ating future? Magandang gabi po sa lahat ng mga misteryo ni Ray Sibayan. Meron po tayong talakayan ngayong gabi, alas 10, tungkol sa UFO. Ito po ba ay may katotohanan? At ano ang kahalagan nito pag tayo ay nakikinig sa kanilang mga mensahe na ikakabuti ng ating buhay sa planet Earth? Magkita-kita po tayo, Dr. Joby Lazano po ito. Ano ang mensahe nila? Ano ang babala nila? Yan ating pag-uusapan sa Gabi ng Misteryo. 10 to 11 p.m. sa DZRH. Walang absent. See you. Pa daw ho yung mediumship sa sinasapian. Talagayang kababalaghan, pananaliksik sa kapangyarihan ng isipan, pagpapakita ng mga nilalang, inyong matutunghayan sa Gabi ng Misteryo. Kasama si Ray Sibayan tuwing Sabado, alas 10 ng gabi sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Gabi ng Misteryo. Magandang gabi po! Isa pang edisyon mga kaibigan ng Gabi ng Misteryo. Ngayon po gabi ito mga kaibigan ng Saturday, Traffic Saturday. Aba, kaliwat kanan po ang Christmas party. Talaga naman no. Ngayon nga po ay December 7, 2024. Ay, kumusta na po kayo ha? Luzon, Visayas, Mindanao, Worldwide, and Universe. Kayo ba'y okay lang dyan?
Uy, tayo ho'y magsama-sama sa ating talakay ngayon po gabing ito. Very interesting po and actually controversial. Itong mga sightings again ng mga unidentified flying objects, yung sinasabing unmanned aerial phenomena or UAP. Dito sa Pilipinas, hindi gaanong pinapansin yan. Maliban na lamang kung gusto ninyong tumingala. Baka meron kayong makita. Ayan. Mga friendlies naman yung mga yan eh. Alright, huwag kayo matatakot. Uy, marami yan nakaka-experience ito. Hindi lang nagsasalita. Baka akalaan kasi ng iba'y kapag ikinwento sa kanilang kaibigan, nababaliw ka na ba? Ayun yun eh, kaya hindi nakapagkwento. Pero ito, open po tayo sa ganitong discussion tonight. Ako, I'm sure marami sa ating mga babayan ang nakakakita ho ng mga hindi may paliwanag na mga lumilipad dyan sa paligid. Actually, ngayon, medyo magdududa ka na kasi masyado nang may mga drone na kaliwat kanan ng mga drone ngayon. Pero kung during dekada 90, 80, and early 2000s, hindi pa ibig sabihin maaring paniwalaan mo pa pero ngayon dami na kaya dapat maging mapanuri tayo sa ating mga nakikita. Wag natin kagad na i-conclude na yun ay galactic ship. Yon. All right, now sa US marami hong mga sightings na nangyayari po ngayon dyan. Nagkakagulo ngayon yung mga ufologists dyan sa Amerika, pati sa Europa, kasi may biglang lumalanding sa kanilang airport na hindi nila maintindihan at bigla na lang pumapailan lang, biglang lumilipad. Ay, sus apo. Iba naman nakikita habang sakay ng mga eroplano na talagang ang bibilis, super bilis ang lipad na talagang masasabi mong hindi pangkaraniwan na eroplano, hindi pangkaraniwan na mga drone. Mga drone naman, mabagal naman yan. Hindi naman ganun kabilis ang paglipad niyan. Alright, now tonight, ating pag-usapan po itong issue ito and you can also share your views, your comments. Ano po ito? Usapang kaibigan at dapat usapang tapat. Tapatan, ika nga. Nasa ating Zoom, ating pong mga bisita ngayon po gabing ito na makatutulong po sa atin paano ba natin ma-decipher itong maaring messages ng ganito nagpapakita mga unidentified flying objects. May mga contactees dyan, may mga mensahe mula sa extraterrestrial beings, galactic beings. Ating muna tawagan ng ating Reiki Master, si Dr. Joe Belizano. Ma'am Jo, akala ko nasa Russia ka na. Sa isang linggo pa po. Ayun, Magandang gabi po. Magandang gabi po, At ma'am. sa lahat ng inyong tagapakinig sa buong mundo at mga kasama natin ngayon. Ayan. Po ninyo. Di ba sa Russia rin marami rin ganyan mga UFO sightings, Ma'am Jo? Mayroon silang special institute na nangangalaga, nagro-research sa lahat ng mga nakita nila, natatanggap na mensahe. Malalim ang kanilang pag-aaral, Ray, tungkol sa UFO. Talagang sineseryoso, no, Ma'am Jo? Seryoso talaga sila dyan. Meron silang mga separate na mga departments na nakatutok dyan sa mga aerial phenomena na yan. Pero so far, actually, sa mga naunang mga taon dyan sa Russia, meron din kung may Roswell crash na nangyari dyan sa New Mexico sa US, dyan din sa Russia, meron din di ba? May mga sinasabing mga reported na mga nag-crash na mga UFO dyan. Siberia. Yes. Siberia po, marami. Siberia, yes, sa Siberia. Oo. Tapos sinasabi na meron din daw silang nakuha na mga extraterrestrials dun sa mga lumanding na mga UFOs dyan nung mga unang panahon na itinatago rin, parang sa US lang. Ayan. Anyway, Ma'am Jo, mamaya babalikan kita, and of course we can also try to decipher itong mga ganitong mga sightings, or maybe we can have messages from them. Ano nga ba ito? Bakit na madalas ngayon itong pagpapakita ng mga UFO? Alright, let's welcome isa pa nating guest tonight. Nagbabalik mga kaibigan sa ating programa, si Brother Arvin Capasilio. Brother Arvin, kumusta ka na? Good evening.
magandang gabi po kay Brother Ray. Magandang gabi din po kay Dr. Jo Bilasano. Ako po ay masaya sa pagkakataong ito upang makakapagbahagi na naman po tayo ng ating nalalaman. Ika nga, mag-e-educate po ulit tayo. Na para sa akin, sabi nga po nila, di ba, as above, so below, as within, so without. Yes. So, pagka sinabing UFO, wag naman sana laging masama ang ating impression. Tama. Wag naman po sana laging negative. There is also a good side and they have a good message why they appear. Kaya wag po natin baliwalain kung nandyan po sila. Minsan sabihin nga natin pag may natanong tayo, may UFO. Baka naman gusto magbigay sa akin sa mensahe sa pamamagitan ng panaginip. Yun. Mamaya pagtulog, lapitan mo ko, kalabitin mo ko, gisingin mo ko. Ano gusto mong sabihin? Because they communicate through vibration. Yun po. Oo. Ikaw ba, meron ka na bang latest na UFO encounter or alien encounter ngayon, Brother Arvin? Any update? Sa ngayon, wala po. Kasi po, Masyado kang busy. iba po yung nangyayari sa akin sa mga panaginip eh. Oo. Mostly, mga astral travel po, lumulutang Yun. po ako. Alam mo yung point na yun, astral travel, diyan sila pwede makipag-meet sa atin. They can meet with us through astral travel. Actually, yung mga ito tapatan na rin to nung nakipag-meet sa akin yung mga yan, astral travel din eh. At dinala rin tayo sa isang lugar somewhere in Quezon Province through astral. Yeah. In fact, nung naranasan ko nga po itong astral travel, ang una ko pong hinahanap, kayo po at saka si Sir Jimmy Licao ko. Nung lumulutang po, yung pag gusto ko sabihin, nasa panaginip ako, lumulutang ako. Sir Jimmy, nasan po kayo? Gumaganon po talaga ako, no joke. Aware ako. Kaya masaya ako. In fact, sinabi ko pa kay Sir Jimmy, masaya po ako nung nagagawa akong lumutang on my own. Very, very happy. Pero wag ninyong gagawin ng wag ninyong sadyain gawin kasi very actually delikado yan kapag gagawin natin in purpose. Mas maganda yan na voluntary para kumbagay ligtas ang iyong paglabas sa iyong katawan. Yan Kasama ho kayo, may katabi kayo na nag-guide po sa inyo. Correct. Yan din po ang panawag mga nag-aaral mag-astral travel, lalo na sa mga mag-uumpisa. May mag-assign ho kayo ng isang guide na may third eye o clairvoyant na nasa tabi nyo. Alright. Para wala pong mangyari sa inyo na medyo pumunta po kayo sa lower planes. Ayan. Salamat, Brother Arvin. Mamaya, babalikan kita. Ayan ay mga kababayan, si Brother Norman Imperial, isa po siyang hanggang ngayon, active pa rin po siya as UFO researcher na nakabase po dyan sa Estados Unidos. Siya po isang Pilipino. Ayan. Brother Norman, muli nagbabalik ka. Welcome again sa ating program, Gabi ng Misteryo. Good evening ho. Welcome. Salamat ho sa pag-welcome mo sa akin pabalik dito sa yung programa sa yung kay Arvin at kay Sister Lay. Good evening ho. And gusto ko lang dagdagan yung sabi ni Arvin na maganda nga mas maganda yung astral encounter sa Actually sa akin nga gusto yung kwento na sa mothership sa loob ang nakita ko lang sa naka-orbit sa Earth na higante siya na ang laki-laki siguro halos mas maliit ang konti kaysa sa moon natin. Basta napakalaki kung ilang dozen miles ang diameter. Pero tapos ang encounter ko ng mga physically ng mga taga-ibang hindi ko nakita banda siya ang daming freeway siguro bandang LA dito Southern California. Wow. Tapos may secret lab ang daming tao iba-iba mga tsura. Ang nakita ko ata yung ini-eksperimentohan natin nila, hindi sila actual na mga ET nakita ko. Ang itsura kasi mga parang disfigured yung mga itsura nila na parang mensahe a face that only a mother could love. Parang failed experiment, something like that yung nakita ko na na laboratory dito somewhere in Southern California. Yun. So yung ganun yung pinaka main encounter ko sa kanila. Nasa loob ng ship mismo to, Brother Norman? Hindi, sa parang siya underground. Isang base. Underground base. Yeah, underground base na underground laboratory. Yes. Actually, siya. Baka naman sa yan, baka naman sa Groom Lake yan o sa Area 51. Di naman siguro kasi bandang California daw siya. California ba? Ang nakita ko, ang daming
klase ng mga freeway, para siyang under ng bandang somewhere in LA County, north ng Los Angeles. Talaga. Doon lang kasi madaming ano eh. Abay, Tapos yung isa pa Shasta County, yung isa kong encounter. Na para siya Zion, parang alam mo yung sa yung sa mga Matrix na mga movie. Alam mo, nakikita ko lang to pero hindi ako mahilig manood ng mga Hollywood ng mga films eh. Pero doon, nakita ko talaga yung itsura niya madilim na may mga lights na parang yung talaga set ng may mga arching na mga stones, underground na mga rock structure, rock formation. Yun ang pinaka-encounter ko, pero wala akong nakikitang extraterrestrial gano'n na in-encounter. So siguro mga 80 sila na mga galactic humans na tawag ko sa kanila, na yung kamukha natin na wala nothing special about it. Siguro mga highly telepath lang sila, hindi nagpapakilala, layo lang sila in the crowd. Kaya hindi ko ma-distinguish who is ang Earth human and which is a galactic human. So ganun yung experience sa kanila. Maalala ko tuloy yung ipinasyal din ako dyan sa may kanilang underground base sa may Quezon Province, abay para kang nanonood ng Star Trek. magkakaiba ng mga itsura. Meron pa yung para akala mo yung mga galamay pa yung mga kamay. Of course, kung hindi ka tawag dito, hindi ka open-minded, matatakot ka kasi iba-ibang mga itsura, akala mo mga halimaw. That's right po, tama po yun. Yes. Tamang-tama po yun. Tapos meron pang ipinakita sa akin na isang mummified na isa raw nilang king, sabi ko, pwede ba mang i-resurrect yan? Hindi na raw kasi nakapag-reincarnate na raw sa ibang katawan. Ganun na. Ganun yung mga sagot, Alright, so now, hindi po ito usapang baliho mga babae. Ano po tayo dito, open lang po tayo sa mga experiences po natin. Ako, I believe, kasi every one of us, meron tayong experience. Kapag yung experience natin hindi kayang arukin, hindi kayang maintindihan nating isipan, sinasarili na lang ho natin, hindi na ho natin binabahagi sa iba kasi hindi ho nila maintindihan. Now, it's about time, itong programa nito sa Gabi ng Misteryo at ang inyong lingkod, open po tayo sa ganyan and we can, sa abot na aming makakaya, ma-explain natin kung ano nga ba yung inyong mga experiences. So, yan po yung purpose mismo ng ating programa. Ayan na. Anything beyond the reality na naintindihan ng ating lohikang kaisipan, sisikapin natin na may paliwanag. Alright, now, itong mga recent na mga UFO sightings dyan sa Amerika, of course, yung, ewan ko kung nabalita mo to, Brother Norman, yung allegedly may UFO sighting sa ibabaw ng Capitol Hill saan ba to? Sa Washington DC, Abay, buti na lang, merong isang vlogger doon puntahan ko nga yung lugar na yan. Malaman natin kung totoo yung sinasabing 4 daw na mga UFO sa ibabaw. Abay, napatunayan niya na reflection lang yun ng ilaw nung mga nasa harap mismo nung Capitol Hills na nag-reflect dun sa kamerang kanyang hawak, yung phone camera, yun. So, ito, di ba, Brother Norman, sa mga ufologists, sa mga UFO researchers and investigators, dapat para rin sa mga ghost hunters, dapat maging, tayo dito, maging maingat. Hindi yung porke may nakita kang kakaibang liwanag, yun na yun. O, di ba? Kaya, alam mo, pwede kong mag-counter-explain dyan, Kuya Ray, na yung mga itin ng mga UFO, nakikipaglaro lang sa ating mga tao na kasi ayaw natin sila i-acknowledge. Since ayaw natin sila i-acknowledge, they're gonna play by the game of parang pareidolia, sabihin mo ng gano'n na correct. gagayahin nila information sa baba, mag-i-reflect sa taas, para sabihin nila, pag-iisipin naman nila tayo kung ano ba tayo, kung totoo naman o peke na naman to, o totoo na naman to. Kasi gano'n tayo, parang nire-reverse psychology lang tayo, parang psychological tayo mga taga-Earth, ang hilig natin psychological operation, psychological games. So, gano'n ginagawa, binabalik nila sa ating psychological games natin. O sige, magpapakita kami sa inyo. Hindi lang yun. Lalo rin pa namin ng mga isipan nyo. Tingnan natin kung ano naman magiging reaction, kung gano'n naman kayo magiging kagulo. I-gauge namin ang reaction nyo, kung karapat dapat na kami magpakita sa inyo
by hindi this pa. sa reaction na to o hindi pa dapat pagpakitaan pa namin ng mga spaceship So namin. lumalabas, Yes. tinetesting muna yung ating mga yung tao, no? Kung anong magiging Apa. reaksyon at kung talagang na-gauge nila kung kayang intindihin, doon na sila magpapakita ng totoo. Opo, tama yun. Ayun, naku, talaga naman, no. Sabi ni John Aldrin Carmanuel, good PM po, tanong ko lang po, hindi po kaya delikado ang comet sa ating planeta? Well, it's astronomical ano ho yan, Sir John. Depende ho yan kung gaano kalaki yung comet. Pero wala naman, mga flyby lang naman yung nangyayari. Although may mga asteroids na tumatama sa atin, pero kapag tumama na, maliliit na lang kapag bumagsak sa lupa. Ayun. Pero sa totoo lang, mayroon din mga ginagawa dyan ng mga extraterrestrials. Tumutulong din sila to deflect itong mga ganitong mga delikadong tumatama sa atin. Pero wag naman tayong magpaasa, no? Umasa sa kanila. Siguro yung mga superpower na mga bansa dyan, may gumagawa rin naman sila ng paraan. Hari nawa, hindi sila nag-aaway-away. Yun. Ayan. Alright. Boss Moki, magandang gabi po sa inyo. Jericho Ferrer, kumusta ka na? Leo Avares, magandang gabi from Puerto Princesa City sa Palawan. Cora Caburao, maging si Brother Ron Bustamante. Brother Ron, kinukumusta ka ni Brother Norman? Kilala mo to, Brother Norman, si Ron Bustamante. Kapatid ho yan, naiti rin. Alright. Alright, siguro sa panig naman ni Ma'am Jo mula dyan sa actually si Ma'am Jo marami na rin experience to, Ma'am Jo, kayo ho ba'y nadala na rin sa mga underground base ng mga extraterrestrials, mga galactic beings? Yung mga bisita natin, Ray, doon sa Mount Banahaw, sa Pililya noong araw, kahit nga dyan sa Quezon City Circle, nagkaroon tayo ng experience na makapag-usap sa mga messages na dala nitong mga sinasabi natin na unseen. Co-creator ng ating pong kapaligiran na sila ay dumadating para tayo itulungan at dapat tayong tao ay nakikinig. Lalo na po yung inyong mensahe lately na itong hindi natin pagtanggap sa AI at saka yung pong itong nakakatakot na plano nila na nuclear weapon. Pakinggan po natin sila dahil sila nakakaalam at tayo naman ay tumulong na maging aware sa mga hindi dapat natin na tinatanggap na mga kung ano-anong mga development dahil actually hindi naman trade development hindi nakakatulong sa humanity. Kaya tayong tao kailangan aware sa lahat ng mga nangyayari at sila naman ay tumutulong. Ngayong panahon na ito ay inihiling natin nung nagkaroon rin ng maraming bagyo. Humingi ako sa kanila ng tulong para makipag-usap ng mga elemento na huwag na ituloy yung malalakas na bagyo. Tumulong naman yata dahil yung plano ni Pipito na pitin tayo ay hindi naman natuloy yata. Saka very sensitive naman sila sa ganyan, yung mga request na ganyan. Ibig sabihin, kaya nilang gawin. Kumbaga may may kasabihan humingi ka para ikay pagbigyan. Kung wala kang kahilingan, wala ibibigay sa iyo. Parang ganoon Dr. Joe, di ba? At hiniling ko rin na kung halimbawa itong mga plano ng pagsisira ng ating humanity ay matutulungan nila na ma-delete sa several levels of files kung saan manggaling forms ito sa past file, sa mental, emotional at physical, ay tumulong sila rin para hindi na matuloy yung pagsira ng ating humanity. Tutulong naman daw, sagot sa akin. Kaya lang, ang problema nga yung free will lang binibigyan din dito ng respeto ng mga beings na yan. And in fact, hindi rin sila basta-basta nakikialam, Dr. Joe, Kaya, tama po, dahil pinapaubaya sa atin. Pero nakaantabay lang sila dyan sa ating kapaligiran para tumulong sa ating kagustuhan na panatiling mapayapa at na creative mode ang ating planeta. Lalo na po ngayon, Ma'am Jo, kaliwat kanan na ang paggamit ng drone, paggamit ng mga unmanned aerial
vehicles, yung mga lumilipad na yan. At ang matindi nito, ang matinding babala dito ay yung sinasabi nga rin ho ninyo, yung tungkol sa paggamit ng AI or artificial intelligence. Lately, nagkasunod-sunod tong ganitong mga sightings, ayan, tulad nitong sa video natin na nakuha natin sa social media, maging sa YouTube. Abay, kaliwat kanan yung mga biglang lumilitaw na mga lights, ha? Tulad itong isang ito, abay, mantakin mo yan. Paano masasabing gawa ng yan? Nung unang sabi niya dito nung kumuha, akala niya mga spotlight lang. Di ba pag may mga party, may spotlight sa taas. Abay, yung movement mukhang iba yung dating ha? Well, hindi naman natin sinasabi na yan ay UFO, pero depende pa rin yan kung ano ang magiging outcome ng analysis ng mga eksperto to. Tulad na lang ito, may light sa gitna, tapos merong 3 lights sa tabi niya. Meron na rin nag-analyze nung naturang video at ang sinasabi na mukhang totoo. Ayan, pero di naman yung sinasabing iyon ay totoo. Mukha lang. Ayun. Tingnan ho natin mabuti. Pero I think, obsolete na tong ganitong mga pagpapakita, Ma'am Jo, kung totoo o hindi. Ang importante rito, yung mensahe nila sa atin. And may mga lumalabas na bakit sila madalas na nagpapakita, lalo na ngayon dahil sa masyado na tayong parang maluwag na yung paggamit ngayon ng artificial intelligence, iyan yung kanilang warning noon pa. Especially yung isang sinasabing na bihag ba na extraterrestrial sa Roswell nung in-interview, yan ang kanyang warning, ha? Mag-ingat ang tao sa paggamit ng artificial intelligence o AI. Baka yan ang maging mitya ng buhay nating lahat. Di ba, Dr. Joe? Tama po yan. Dahil yung mga nakaraan nating civilizations na walang history, kung tatanungin mo kung ano nangyari pag pumunta ka sa file nila, ay sasabihin na nagkaroon sila ng point doon sa kanilang, sabihin na natin, AI, na sila mismo ang sumira ng ating physical form. Basta't na-disintegrate lang, walang history. Kaya wala po tayong mababasa kung ano nangyari doon sa mga civilizations, lalo na po yung Lemuria. Dahil dumadating tayo sa punto na nagiging self-destructive. Yung pang iniiwasan ngayon, at itong ating pong mga kapatid na mga nasa UFOs, kung tawagin natin, hindi pangkaraniwang creations na kasama natin, na nandyan sila lagi. Dahil madalas ko silang nakikita Tinatawag ako, lalo na sa paligid ng araw, para makita ko sila, tatawagin nila ako. Tapos nakakatanggap ako ng message. At iyon naman ay sinishare ko naman sa ether ng planet para mas makatulong po tayo. Ito yung big picture ng realidad natin bilang tao dito. Kasi sila ay concern sa atin na baka raw, ang binabanggit nila dito, sila raw yung ating future, and sila daw yung talagang nabiktima nung sinasabing super artificial intelligence, kaya iba yung kanilang itsura. Parang lumalabas, buong planeta yata nasunog. Parang ganoon. Kaya yung itsura nila ibang-iba sa itsura natin ngayon. Dahil yun daw sila ang future natin. Siguro, makinig naman tayo na wag na tayong umabot sa ganung punto na matulad tayo sa kanilang itsura. Nako, yan ang problema na dapat nating tingnan mabuti. Saka iwasan yung tulad ng girian ng mga malalakas na mga bansa sa ngayon na nagpapayabangan sa nuclear weapons. Yan ang dapat na pagtunan natin ng pansin, Dr. Joe. Tama po yan. At ito pong nuclear power na ni-reinvent nila ay isang parang iglap lang yan Ay, oo. na masisira ng buong humanity. Kaya iniiwasan na mangyari po. Kaya ito ang reason kung bakit madalas tayo na nakakasaksi ng kanilang present. Kahit hindi natin sila consciously na himihingian ng tulong, pero nagbibigay sa atin ng signal na, oy, mga tao, sinisira nyo na ang planeta ninyo.
magising kayo sa tamang correct. practice at pag-alaga ng planet. Oh, kasi maalala ko rin, napag-usapan din natin to nung January, no? January 2024, yung pagpasok ng 2024. Di ba nagkaroon po ng sinasabing allegedly alien invasion sa Miami, Florida? In fact, nakausap din natin si Miss Priscilla Wheeler from Miami. Yes. Oo, and sinasabi na meron nga raw lumanding doon ng mga beings, pero yun sinasabi na warning sa kanila dahil sa meron din palang ginagawang kalokohan, sinisira yung kalikasan ng Miami, Florida. Putulin yung kanilang forest. Mabuti na-prevent. Na-prevent. Ha? Pati yung Oo. pagtaas ng tubig. Mhm. Dahil sa ginawa natin na ritual, panahon na yon, nag-broadcast ka. Di ba naggumawa tayo ng ritual para Yes. ma-erase sa kamalayan? Mhm. Ay hindi natuloy. Ang balita ni Priscilla, Mhm. pagsira ng forest, lalagyan ng mga building, hindi na daw itinuloy. And now, pa-end na itong 2024, papasok na naman sa 2025 na sinasabing 2025, maaari daw mas matitindi pa yung kalamidad na tatama sa atin kasi masyado nang sinira yung ating kalikasan. So marahil isa rin yan sa kanilang binibigyan ng babala sa atin na tayo naman mga tao, magsipagbago naman tayo at tutukan natin yung pangangalaga sa ating nature o kalikasan na Dr. Joe. Tama po yan. Dahil nung panahon po na tayo ay magkakaroon ng landfall na napakalakas ng Pepito Typhoon, nangako tayo na magtatanim ng puno, aalagaan, hindi dudumihan ng tubig. Kaya kahit ilang puno po tayo pwede magtanim, lalo na po ngayong katapusan ng taon. Sana huwag naman po yung consumerism ang atin lamang pong gampanan, yung mag-consume ng mga lahat ng fruits gamit lang ng na, puto lang ating dito. Mother Earth. Maglagay naman tayo, magtanim tayo. At Yun. po ay malaking tulong para mabalance po natin dahil bakit ba nagkakaroon po ng baha? Dahil inubos na po natin ang mga puno. Wala na pong sumisipsip ng tubig na ibinababa sa atin. Pag tayo mayroong cycle of rain. Kailangan kasi tulong-tulong, Ray. Ang Totoo nangyayari po po, yan. tayo hindi nakikinig. Yung lagi, gusto lang natin na mag-consume. At napapansin po natin ngayon, Ray, na daming mga biyahe nakikita ko, north and south, wala nang rain farmers. Naku, talaga naman no. Kaya itong mga UFO nagpaparamdam din sa mga kapitbahay natin mga bansa tulad sa China. Kasi consume ng resources ng ibang bansa. Tulad natin dito sa Pilipinas, ano. Ayan na. Alright, siguro Ma'am Jo, mabalikan kita uli. Maraming salamat, Dr. Joe. Salamat. Opo, Brother Arvin, muli magandang gabi sa iyo. Yes, magandang gabi po, Brother Ray. Marami po salamat. Alam niyo po, lahat po ng nangyayari sa paligid natin, bagyo, ano pa ba to, yung mga lindol, earthquake, vulkan, ano man, messages po lahat yan. Ang problema lang po kasi sa atin, ang gusto nating message, yung nababasa, yung napapakinggan, maging sensitive naman po tayo. Kagaya po niya matindi nga, Brother Arvin, maputol lang kita, Brother Arvin. Napapakinggan na nga, nababasa na nga, ayaw pa rin natin makinig. O diba? Po kasi maramdaman, sabi nga nila, kapag ikaw nasaktan na, nasugatan na, saka ka lang kikilos, saka ka lang maniniwala, saka ka lang makikinig. Wag natin hintayin po yun. Kaya nga po nagpapakita sila, yung pagpapakita po nila, message na yun nandito kami para tulungan kayo. Pero ika nga may kasabihan masarap tulungan ang taong gusto rin tulungan ang sarili. Masarap tulungan ang taong gusto rin tulungan ang ibang tao. Yun. Kasi ang nangyayari, hindi tayo ganun Nandito tayo, tulungan nyo ho kami. Pero sana mag-share din tayo. Diba? Correct. Katulad niya, wag tayo puro consume. Siyempre, as above, so below, as within, so without. Pag may kakainin ka, dapat meron ka rin ibibigay. Pagka may kukunin ka, dapat meron ka rin iaabot. So sa akin lang naman po. Tama. Saka isa pa pala, Brother Ace, hindi pa, gusto ko sanang alam niyo yung balitang hinihintay ko po? Ano yan? Merong sanang mga alien spaceship na magpakita po dyan sa may West Philippine Sea. Kasi hanggang ngayon, wala pa po ako nababalitaan Yun po ang gusto ko para sana, yung mensahe, hindi lang po sa atin, para din po sa ating kapitbahay na gustong mag-okupa ho dyan. Ako, ang iniisip ko dyan, Brother Arvin, di sila magpapakita Alam mo kung bakit?
Ha? Bakit po? Problema natin mga tao yan. Hindi naman nila. Hanggat maaari, hanggat walang matinding magiging outcome ng problema, hindi sila magpapakita. Sure ako doon. So, dapat tayo, pinahayaan nila tayo na resolbahin yung mga issues natin on our own in a very peaceful way. Yan ang kanilang panawagan kapag nagkakaroon ako ng pagkakataon na nakapag-channel ako at nakakausap ko sila. Yun ang lagi binabanggit Resolbahin nyo ang inyong mga differences peacefully. Maging mapayapa, wag yung nag-iiringan, nagbabalyahan, nagbabanggaan ng mga barko. Ayan puro sakit ang gustong gawin sa kapwa. Hindi ganoon. Kung merong hindi pagkakaunawan, mag-usap. Yun. Yes po. Pagkatapos sabi nga po, di ba may kasabihan tayo, when the student is ready, the master will come. Ganyan din po sila. When you are ready, we will appear. Yun. And when you are truly ready, we will disappear. Yun. Why? Kasi consultant na lang kami. Ayun. Mga aliens, magiging consultant na lang kami once naging truly ready kayo. Ayan. Mahalin nyo isa't isa, mahalin nyo mga sarili nyo, mahalin nyo mga kapwa nyo, magpapakita kami sa inyo. Yun po ang gusto nilang sabihin sa atin. Huwag kayong mag-away-away, magkasundo kayo, magpapakita kami sa inyo, malinaw na malinaw. May recent nga na, merong ang recent na message, I don't know, ewan ko kung nadalaw na sila ng mga galactic beings. Itong mga leader ng bawat bansa, mayroon kasing message na dalawin namin sila in their dreams or in astral. I don't know, anong sasabihin sa kanila, di natin alam. Abangan na lang ng mga leader ng mga bansa. Lahat naman tayo naginip, lahat naman tayo pwedeng lumabas sa ating katawan habang tayo natutulog. So I think it's about time na mapakinggan ninyo kung anong gusto nilang sabihin sa inyo. Alright. Yes, parang lang predator yan Yung tipong biglang may cloaking technology, biglang mawawala, biglang lilitaw physically, pero nandyan sila. Ayan, salamat Brother Arvin. Si Pinoy ako, magandang gabi sa'yo. Yun, si Gio Ambas, magandang gabi sa'yo. Si Jam from Canada at iba pa. Ayun. Alright, balik pa rin tayo sa ating pinag-uusapan ngayon na Brother Norman, muli magandang gabi sa'yo. Good evening, Ray. Na-try mo na bang magpunta in person sa Area 51? Sa Area 51 sa dito S4, malapit sa katabi lang ng Groom Lake or sa katabi pala ng Nellis Air Force Base, Nevada. So, ewan ko lang baka kinurdunan na nila yung area na yun Actually, ang balita daw sa CNN, dinecommission na yun So, parang inilipat na. So, it's open to public. So, sabi nila, it does actually exist. Yung ilang balita sa balita ko. So, all those years of denial nila, parang napunta din sa wala. Kasi, parang na-destroy na natin party nila yung party ng sito na denial and denial. Yung na-classify pa as actively operating. Nung dinecommission na, nung hindi na nag-ooperate, sa kanila i-acknowledge. Pero meron pa rin hindi nagkamaniniwala sa kanila yung publiko. Brother Norman, may mga nagpupunta dyan ng mga UFO researchers, sabay nakakapunta pa rin sila pero hindi sila nakapasok. Gwardyado pa rin. So sabi na, decommission daw, ganun pa rin naman yung barikada na use of deadly force authorized na hindi pa rin kasi may mga nakatago dyan dalawa yan yung Nellis Air Force Base tsaka Wright-Patterson Air Force Base sa Ohio, doon yung mga hangar nila ng mga sabi mga alleged recovered na crash retrieval ng mga hindi nanggaling sa planeta natin sa Wright-Patterson. Doon yung doon yung scrapyard yun ang naririnig ko mga sa mga whistleblower circles sa mga disclosure circles. Wright-Patterson sa Ohio, bukod sa Nellis Air Force Base sa Nevada. Pero ang press release nila palagi dyan, classified kasi yan dahil dyan sa mga experimental na mga jet fighters, sa mga eroplano nila. Mula pa. Technology, mga F-117 na mga B-52 Spirit yan din pala galing. Allegedly, meron daw siyang teleportation portal na technologies na install sa wings niya. Yun yung magbubuga ng parang ng gravity waves. Doon sa gravity waves sasakay yung eroplano,
kumbaga para siyang magte-teleport papunta doon sa lugar na destinasyon niya. So napakabilis niya mag-travel na mas mabilis pa kasi sa expected travel time of arrival. Pero Yung yung B2 Maverick. pero yung highway dyan, na they call it extraterrestrial highway, nag-i-exist pa rin, no? Dinadaanan talaga yan, no? Malamang ganun pa rin. Kasi Oo. wala akong mabalita kasi napakaliit ang detalye nun. So ganun pa rin siguro, wala pa rin nagbago, no? Sa mga dinadaanan nila, whatsoever, what have you not. So ganun pa rin. Lagi nothing has ang changed. iniisip ko nga niyan, bakit nila pinaintulutan na tawagin itong extraterrestrial highway? O, di ba? Alam mo na, Kung walang purpose yun. mahilig sila maglaro ng ganyan mga tongue-in-cheek na game na kung bakit i-deny nila tapos para ma-okay sa consciousness natin na merong nakatago talaga doon. Hindi lang nila, kumbaga, disclosure in a very, very subliminal way na i-implant nila yung seeds of information ng mga nakaraan para later on lalabas. Yung pala, gusto nila sabihin all along pero alam mo na, siguro sabihin natin mabuti sila na may ganun silang hangarin na magsabi rin, mag-disclose din naman kahit papaano ng mga nakalagay, mga nakatago doon. So, in a little way, okay din naman na extraterrestrial highway para matandaan ng publiko, makikita sa consciousness ng public na meron nga talagang something hidden doon na And ayaw na napakailaman. speaking of disclosure, inaabangan ngayon kung magkakatotoo na nga ba yung full disclosure ng mga UFO encounters na yan, yan ang maraming nag-aabang din dyan, ha? Diyan lalo sa US. Napakaganda nga Oh, saka ang matindi nito sa Amerika, talagang kinukuha ng mga mainstream media yung mga sightings na yan, kapag may mga UFO sightings. Unlike dito sa atin, hindi gaano pinapansin yan. Pinapansin lang na gabi na misteryo yan. Kasi mas nakakadala dito mas nakaka-disturb daw kasi ng pistang ng aerospace ng airport So, hindi makagalaw yung mga airport, mahirapan. So, talaga naging high profile at saka alam mo na kino-cover na rin ng CNN for the sake of ratings kasi ng president din si Trump ilang kinokontra politically rin yan politically motivated involvement so papataas din ng rating yung so alam mo na yung isa pang inaabang naging fad na siya trend na siya yung UAP. Isa pang inaabangan dito kung itutuloy na nga ba ni President-elect Trump yung disclosure ng Galactic Federation. Malamang na nga kasi dati pinigilan siya pinagdadasal hopefully mangyari na. Ay, Diyos. Ewan ko lang kung ano magiging... Kasi si Michael Sala, mga ininstall niya, mga mga naniniwala sa UFO, mga whistleblowers, si Tucker Carlson, tapos si Michael Sala, na-install sa isang pwesto, nakalimutan ko yung pwesto. Kasi there's so many much going on kasi dito na lang, kaya medyo hindi na ako gano'ng makasabay sa dami ng mga nangyayari. But all in all, nasa good path towards full cosmic disclosure. Rest assured. Alright, salamat. Meron lang akong nakitang isang sumagot sa ating post sa FB na meron siyang katulad na nakita saan na bare, ha? Hinahanap ko lang. Okay, balikan natin si Ma'am Jo, Brother Norman. Ma'am Jo, muli magandang gabi po sa inyo, ma'am. Yes po. Narito lang ako. Opo. Sa ngayon po, mayroon pong ganito mga sightings at iba pa. Anong ma-advise nyo sa ating mga babayan? Maybe mayroon sila makitang unknown objects sa paligid. Ano ang dapat nilang gawin? Unang-una po, pag nakita nila yung hindi nila sigurado kung ito ba ay drone or really UFO, ay magkaroon sila ng mental communication. At unang-una, ano yung key para tanggapin mo yung mensahe nila. Pasalamatan po kung ano man itong sighting, kung ano itong nakita nila, at kung meron silang mabuting balita, ay ipagkaloob sa kanila at hayaan na maunawaan nila. Dahil pag nag-open po tayo ng pasasalamat, ay natatanggap sa ating isipan kung ano ang pinaparating nilang mensahe. Huwag unahin yung takot. Yes, kasi pag natakot na po tayo, hindi tayo makakatanggap ng mensahe.
Sayang yung presence o sayang naman yung manifestation na may isang bagay na pinapakita na dapat maunawaan ay hindi natin maintindihan dahil uunahan natin ng takot. Magsasarap po yung flow ng information pag tayo po ay natakot. Yun. Saka siguro, kung meron naman kay mga kaana o kaibigan na may ganyang mga experiences, sabay maging open-minded naman tayo. Pakinggan natin kung anong kanilang mga experience, and maybe we can also share kung ano yung maaari nating paano nila i-handle yung ganong experience. Hindi yung basta sasabihin mo na nababaliw ka na ba? Ha? Hindi naman totoo yan eh, di ba? Paano kung para sa kanya totoo naman yun at na-experience niya, di ba, Dr. Joe? Tama po yan, dahil may kanya-kanya po tayong pananaw. Diba yung merong philosophy noong kung ano ang tingin mo sa isang elepante ay kung ang nakikita mo lamang yung paa, yung iba nakikita yung tenga. Di ba nga ang ating pananaw? Kaya irespeto natin. Kung halimbawa nagsasabi yung isang member ng family natin, alam mo, may nakita o napanaginipan ako, ganoon. Ano yung dapat na way of handling yung kwento? Sasabihin natin na ito isang bagay na natural, hindi nakakatakot at hindi galing na kinukot lagi po yung dark eh. Bakit tayo napupunta sa dark? Pag hindi natin naintindihan ng isang bagay ay pararatangan natin yung dark. Hindi mainam yon kasi kailangan natin maunawaan. Pag naunawaan po natin ay mas mahalaga. Mayroon pong parang importansya sa atin ang anumang bagay na gusto nating unawain. Huwag nating paparatangan ng kung ano man na hindi mainam. Dahil kung nasa isipan natin hindi mainam, ay wala pong mapupuntahan yung ating pagiging co-creator. Kasi lahat po tayo dapat co-creator sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Ngayon po ay nagda-download po ako. Nabigyan daw po ng some seconds na magpasalamat po sa ating pong mga galactic beings na nagpapakita na ngayon sa buong mundo na maunawaan natin ang sinasabi para po mailigtas na tuluyang pagkasira ang ating pong planeta at unawain po yung sinasabing message nila tungkol po sa artificial intelligence at saka yung paggamit ng nuclear weapon. Salamat po. Salamat po, Galactic Brothers na narito ngayon na hindi nakikita ng tao. Actually, nararamdaman natin energy sila, Dr. Joe. Ano? Yes, pag bigla silang dumarating. Ano? Anyway, sabi ni Brooklyn Smith, sabi niya, may nakita ako sa TikTok video katulad nung nakita ko nung bata pa ako. Seryoso ho ito. Ito, sinashare niya. No? That time kasi, abay, nagijingle po ako. Nasa kubo lang kami, nainirahan nun sa labas. Talaga ako jumingel. Tapos noon, abay, napatingala po ako sa itaas. Nakita ko yun, 3 ilaw. Tapos may blue sa itaas. Akala ko that time is half asleep lang ako. Tapos, ayun, merong bigla daw lumabas na helicopter. Pero seryoso ho, I think totoo rin po yung aking nakita. Anyway, yung iba naman kasi talagang nagko-cloak sila as yung kayang maintindihan ng ating isipan, ha? Yung iba naman ay talagang anino lang sa kalawakan sa ating itaas na hindi basta nakikita ng ating naked eye. Alright, so Dr. Joe, maraming salamat po ma'am. Baka meron kayong gustong i-announce para po sa mga gustong mag-aral ng Reiki and other o isa kayong mag-avail ng ng gamutan diyan sa Auhay. Meron po tayong scholarship sa mga gusto mag-aral ng energy medicine at bukas Ray, tumutulong na tayo sa mensahe ng UFO. Nalilinisan natin po ang ating ether, ang ating pong kapaligiran sa pamagitan po ng harana. Pwede po silang dumalo online or face-to-face sa ating pong event para haranahin natin ang mga elemento at tunawin kung anong pumasamang programa sa ating pong kapaligiran. 1 o'clock po bukas ang ating harana event. Yun, salamat Dr. Joe and happy trip po sa inyong pagbalik po sa Russia po, Dr. Joe, alam kong namimiss nyo na Russia. Winter na po, masarap matulog pag winter. Pag meron po akong mabalitaan tungkol sa, kasi meron pong nababalita ngayon na may mga sightings sa Russia, i-update ko po kayo. Hindi lang sa US, hindi lang sa Europe, hindi lang sa ibang lugar, kundi pati na rin sa Russia.
talaga naman no. Marami po yata doon na mga sightings at saka scientific findings, research sa tungkol po sa UFO. Thank you so much. Ang dami po nilang mga material. Maraming salamat, Dr. Joe. Thank you so much, ma'am. Brother Arvin, muli Salamat magandang din gabi po. sa iyo. Salamat din sa iyo sa iyong pagsama sa atin ngayong gabi ng misteryo. Thank you so much. Yes, maraming po salamat din. Alagaan po natin ang ating planeta. Iisa lang po ang ating tahanan. Kaya kung ano man tulong ang gustong ibigay sa atin ng alien o mensahe, pakinggan po natin, tanggapin po natin, pero huwag kalimutan, tulungan po natin ang ating mga sarili. Siya nga po pala, Brother Ray, nagpapasalamat po kay Brother Elias Pascasio. Uy. Pumasyal po Elias. kasi kanina sa bahay namin. Uy. Para gamutin ang aking nanay kasi may konting karamdaman ng aking nanay. Siya po ang nanggamot kanina. Kaya Brother Elias, maraming salamat sa iyo. At magandang gabi din po pala kay Mami Yen Danao, kay Pres Jens Gulada at kay Dr. George Emmanuel Martin ng Quezon City Science High School. Thank you. Maraming salamat, Brother Arvin. Brother Norman, muli maraming salamat sa iyo and please update us kung may mga nahagilap ka mga bagong impormasyon tungkol sa disclosure ng extraterrestrials and UFO dyan sa US. Sige ho, Kuya Ray. Pero gusto ko lang pakating yung mensahe ni Amang Bathalan ni matanda na nung nakausap ko lang the other night nung siguro mga 4 or 5 nights ago na ang tao kasi palala na daw ang ugali. International travel made easier. Claim your 8% discount on trip.com app. Ang mga krimen na hindi nagiging unimaginable na naman. So kaya nangyayari yung mga binababa itong mga ganitong uri ng kalamidad dahil din sa kagagawa din ng tao na ayun nga na mindless na sinusunod na lang yung kumbaga ito yung papunta ng dark AI future yung tinatahak. Yun, Yung sinabi kumbaga na nga, yung organic AI pa rin. yung pagiging organic natin ng mga tao, yung mga core values natin na pagiging mabuti sa kapwa, pagiging pro people, pro environment, pro God. Tinataboy na ng tao, hindi na niya tinitake sa sistema niya. Nawawala na. Bagkos, nagiging pasaway na, nagiging napakamakasarili na, sugapan ng mga greedy na ang tao. Yun. Palala nga talaga sila sabi niya. Kaya hindi rin natin masisi kung bakit nagsisibabaan yung ganitong mga calamity. Nasa another level of naman tayo of upheavals and calamities going our way for planet Earth. So, sana i-take natin mga mensahe ng ni Sister Jo Villasan at saka ni Brother RB na magbago na from within to the without. Yung mga meditation, mga inner craft natin, pag hilaan natin, linangin natin Yun. yung kabutihan sa loob natin. Ayan. Salamat. Linangin, improve, amplify. Brother Yun lang Norman, po. thank you so much and night. stay safe Good din night po, sa Kuya Ray. US. Thank you. Alright, sa God ating bless. mga kababayan. Kung nabiting kayo sa ating talakayan, magbibigay din ako ng mga reaction video sa aking YouTube channel, Ray T. Siban Adventures, about this topic. And of course, wag po natin kalilimutan na tayo po ay palagi magdasal sa ating pong lumikha. Humingi tayo ng alalay palagi sa ating Panginoong Diyos. And of course, we can also acknowledge our guardian angels every day. And kung meron kayong mga tinding problema kinakarap, pwede rin po kayong humingi ng tulong sa mga archangels. Nandiyan sina Archangel St. Michael at iba pa. Ano lang tayo, stay in the light. Wag ko nating masyadong pansinin ng dark. Mahirap na. Baka bigla tayong kung saan pulutin. And also, we can also thank our galactic brothers for their help sa atin. Na hindi natin nakikita, pero nandiyan po sila. Salamat po!